Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 511 hanggang 520. Kabanata 511 basagin ito ng lubusan sa lungguhit isa. Napasigaw si Potter bago tuluyang nawalan ng malay. Ang kanyang sigaw ay nakaantig din sa puso ng mga Amerikanong naruroon. Kasama si O'Dingle. Kanina pa sila mayabang dahil kayang lumaban si Potter, at dahil din sa mabigat ang kapangyarihan sa likod ni O'Dingle. Ngayong kahit na ang isang malakas na manlalaban gaya ni Potter ay tuwirang ibinagsak, paano sila magiging kapareha ng binatang ito na nauna sa kanila? Pagsisisihan mo ito. Napalunok ng laway si O'Dingle, nanginginig habang nakaturo kay Julius Reed, lahat ng ginawa mo dito ngayon, babayaran kita. Ayoko sa mga puro usapan. Tumingin si Julius Reed kay Beckett Carmichael, medyo maingay siya. Patahimikin mo siya. Pagkasabi noon, hinanap ni Julius Reed ang katawan ni Potter at nakita niya ang isang pakete ng sigarilyo na sinimulan niyang kalikot sa kanyang kamay. Naiintindihan. Humalaklak si Beckett Carmichael, itinaas ang manggas, at naglakad patungo kay O'Dingle. Ikaw banyagang demonyo, ngayon ay ipapakita ko sa iyo na ako ang iyong superior. Anong gagawin mo? Nang makita siyang lumalapit, si O'Dingle ay likas na umatras, habang nagbabanta, pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan. Mga kahihinatnan. Ngumisi si Beckett Carmichael, na nakatingin kay O'Dingle, sa ating lupain, hindi mo dapat maging walang ingat. Ngayon ay hindi 100 taon na ang nakakaraan. Ang lupain sa ilalim ng ating mga paa ay pag-aari ng mga tao. Kung ang mga kaibigan ay dumating, mayroon tayong tupa na mapagsasaluhan, ngunit kung dumating ang mga kaaway, handa na ang aking mahabang kutsilyo. Bang! Isang suntok ang ibinato niya pagkatapos niyang magsalita. Fuck! Patayin mo siya para sa akin. Nataman si O'Dingle, bumulwak ang dugo sa ilong, at natisod siya. Patayin ang mataba na ito. Nagpalitan ng tingin ang ilang Amerikanong bodyguard, handang salakayin si Beckett Carmichael. Swoosh! Isang sigarilyo ang lumipad mula sa kamay ni Julius Reed. Naputol nito ang isang tainga ng bodyguard. Ang tainga ko! Sumigaw ang bodyguard, nakatingin sa duguan niyang tainga sa lupa, at nagsimulang humagulgol sa matinding paghihirap. Ang nakakapasong sakit ay nagpang-inig sa kanya, at tinakat din nito ang buhay na liwanag ng araw sa mga nakapaligid na bodyguard. Ito ba ay isang halimaw, ang layo, at sa isang sigarilyo lang? Siya talaga. Putulin ang tainga ng isang lalaki. Kung sino ang gumalaw, mamamatay. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed, ang titig nito ay nanginginig sa takot ang mga bodyguard, na para bang itinapon sila sa isang ice cellar. Hey, halika. Halika sa akin. Saktan mo ako. Marahas na itinulak ni Beckett Carmichael ang bodyguard sa harapan niya palayo, bagamat sila'y galit na galit, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na gumanti. Nakatayo doon si Julius Reed na parang Grim Reaper. Natakot sila. Takot sa kanilang talino. Banyagang Diablo, tinawag mo lang ba kaming ang taong may sakit sa silangang Asya? Tinitigan ni Beckett Carmichael si O'Dingle at sinampal ito ng marahas. Sampal. Ang malutong na tunog ay nagpang-inig sa mga bodyguard, at lahat sila ay napalingon. Nagtatrabaho sila ni O'Dingle at hindi sulit na ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kaunting pera. How dare you hit me? Tinakpan ni O'Dingle ang kanyang mukha, tinitigan ng masama si Beckett Carmichael, tapos ka na sa silangan. Patay ka. Malaki ang puwersa niyang umalalay sa kanya, at napahiya siya sa harap ng napakaraming bisita, siguradong maghihiganti siya. Ako ay patay na karne. Sampal. Sinampal ni Beckett Carmichael ang isa pang sampal ng kanyang kamay. Lumuhad ka. Napaungol siya sa galit. Ang pagpapakawala ng sigaw na iyon ay nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Kanina lang nilalay, binugbog ang mga bodyguards nila. Ngayon, ibinalik niya lahat. Baliw ka. Si O'Dingle ay sumigaw sa takot,
Ito ang aking kerahan. Anong ginagawa mo? Ang iyong lupain. Malamig na bamantong hininga si Beckett Carmichael at muling sinabi, ito ang lupain ng ating mga tao. Sinabi ko sa iyo na lumuhad ka. Hindi mo ba naririnig? Ikaw, sampal. Namanhid ang kamay ni Beckett Carmichael sa sariling sampal. At ang ilong ni O'Dingle ay damyugaw ng husto, ang kanyang mukha ay ganap na namamaga. Diyos, baliw ka. Gustong umiyak ni O'Dingle ngunit walang luha, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong baliw na negosyante sa China. Walang awa siyang hinahampas, na para bang walang kabuluhan ang buhay niya. Lumuhad. Umungol muli si Beckett Carmichael. Kung hindi, papatayin kita. Kumuha siya ng dinner knife sa mesa at idinikit sa leeg ni O'Dingle, bibilang ako hanggang 3, kung hindi ka luluhod. Papatayin kita. 1, 2. Walang tigil ang pagtulo ng pawis sa noo ni O'Dingle. 3. Thud. Hindi pa natatapos sa pagsigaw ni Beckett Carmichael, diretsyong lumuhad si O'Dingle sa lupa. Mabuhay ang China. Lahat ng mga Chinese sa restaurant ay sumabog. Naikuyom nila ang kanilang mga kamao, ang kanilang mga mata ay puno ng nasasabik na luha. Mga inapo ng dragon. May nagsimula ng chant, at walang tigil na sumisigaw ang mga tao. Samantala, nag-init ang mukha ni O'Dingle sa sakit. Namamaga at nabugbog, lumuhad siya sa harap ni Beckett Carmichael, humarap sa pangungutya ng isang grupo ng mga Chinese. Paano magpapatuloy ang operasyon ng Northern Restaurant pagkatapos nito? Huminga siya ng malalim, nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao. Kung Chinese ka, samahan mo ako sa isang toast. Naglakad si Beckett Carmichael papunta sa bar, binuksan ang isang bote ng red wine, pumunta sa harap ni O'Dingle, binasag ang bote sa ibabaw, at direktang ibinuhos ang red wine sa ulo ni O'Dingle. Nang magawa ang lahat ng iyon, niluwa niya ang ulo ni O'Dingle. Tandaan, ito ay isang Chinese na lugar. Ngunit ang mga tao sa paligid ay medyo nag-aalinlangan. Medyo alam nila ang background ni O'Dingle, at pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayon, tiyak na magkakaroon ng repercussions mula sa Amerikas. Kung sila ay nasangkot dahil sa insidenteng ito, maaaring ito ay mas mahirap kaysa ito ay nagkakahalaga. Gagawin ko. Maya-maya lang, lumabas mula sa crowd ang isang babae. Ginaya niya si Beckett Carmichael, kinuha niya ang isang bote ng red wine sa shelf, may nakakalokong ngiti sa mukha habang papalapit kay O'Dingle. Ikaw na hamak na babae, kung maglakas loob ka, babayaran kita. Pinandilatan ni O'Dingle ang magandang babae na nasa harapan niya, binyantaan siya ng masama. O talaga, talagang matatakot ako. Tinapik ng babae ang kanyang dibdib at dahan-daang ibinuhos ang red wine sa ulo ni O'Dingle. Ang pangalan ko ay Itay Huntington, kasalukuyang chairman ng Gonzales City Business Alliance. Kung gusto mo akong hanapin, lagi akong handa na obligado. Pagkatapos magsalita, binigyan ni Itay Huntington si Julius Reed ng masamang tingin, ito ay dahil ginulo mo ang aking lalaki. Wow! Naging wild ang crowd. Natural na kilala nila kung sino si Itay Huntington, pero to think na ang makapangyarihang binata na ito ay lalaki ni Itay Huntington. Gayunpaman, ang isang bayani ay tumutugma sa isang kagandahan. Isang perpektong akma. Sasali ako. Ako rin. Sa pangunguna ni Itay Huntington, isa-isang pinulot ng mga negosyante ang mga bote ng red wine, na ibinuhos lahat kay O'Dingle. Isang aso sa sabsaban. Nakangiting umiling si Julius Reed, hindi palaging biyaya ang karangyaan, tandaan, sa ating lupain, mamuhay ng may kabab ang loob. Kung hindi, anumang oras, hindi mabilang na mga tulad ko ang tatayo para turuan ka ng asal. Ordinaryong Chinese lang ako, at ikaw, hindi mo man lang ako matatalo. Hindi ko konsintihin ng isang dakilang bansa ang gayong kabastusan. Lumapit si Julius Reed kay O'Dingle, kumuha ng bote ng alak sa lupa, at mabangis itong binasag. Basag. Nabasag ang bote ng alak sa impact. Ikaw. Nanginginig si O'Dingle habang nakatitig kay Julius Reed, puno ng mali siya ang mga mata. Tawagan ang iyong mga tao, sirain ang lugar na ito. Humarap si Julius Reed kay Beckett Carmichael, basag-basag mo, ipaalam sa kanila kung gaano nakakatakot ang galit ng dragon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 512 Kumain ka ba ng bawang sa lungguhit isa? Baliw.
Kayong mga baliw. Ito ang hotel ko. Walang sino man ang pinapayagang sirain ito. Tinakpan ni O'Dingle ang dagwang mukha, galit na umuungal. Hindi niya akalain na pagkatapos ng mahigit isang dekada sa Gonzales City, darating ang araw na may masisira sa kanyang establishmento. Ang imahe ng restaurant na pinaghirapan niyang itinayo sa loob ng isang dekada ay nasa Aires sa isang iglap. Ang karatula para sa Northern Restaurant ay ganap na gin-iba. Ito ang tindahan ng iyong pamilya na aming sinisira. Hindi pinansin ni Julius Reed ang halos baliw na si O'Dingle at humarap kay Stacy Cook at Tristan Caldwell. Matagal na silang natakot sa kanilang dalawa, ngayon ay nakapulupot sa sofa, nanginginig ang kanilang mga katawan na parang salan. Ikaw ba mismo ang gagawa, o tutulungan kitang uminom? Nakangiting tanong ni Julius Reed. Ang ngiting iyon ay halos matakot kay Tristan Caldwell. Naisip niya na sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ni O'Dingle, mailigtas niya ang kanyang buhay, pagkatapos ay ilipat ang kanyang mga ari-arian at dumiretso sa Amerikas. Kung nasaktan mo si Beckett Carmichael, hindi mo dapat planong mabuhay sa bansang ito. Ngunit sa ibang bansa, maaari pa rin siyang mamuhay ng maayos. Sa mga taong ito sa Abernathy Group, marami na rin siyang natanggap na benepisyo, at mahigit 1 bilyon na ang kanyang mga personal na ari-arian. Ngunit ngayon, ang Northern Restaurant, na hindi nakakita ng anumang problema sa loob ng higit sa isang dekada, ay malapit ng give-in sa harap ng kanyang mga mata. Si O'Dingle, ang amo, ay binugbog at nakaluhod sa lupa, hindi mukhang tao o multo. Hindi kailanman naramdaman ni Tristan Caldwell na mas kahanga-hanga siya kaysa kay O'Dingle, hindi bababa sa impluwensya ng pamilya O'Dingle sa Amerikas ay sapat na upang maging maingat ang mga tao. Boss, nais niyang lumuhad sa lupa at humingi ng awa, ngunit hindi lamang ang kanyang mga binti, kundi ang kanyang buong katawan, kasama ang kanyang bibig, ay tumangging sumunod sa kanyang mga utos. Matagal na kitang sinusundan, kung hindi dahil sa merito, para sa pagsusumikap, please. Mukhang wala na siyang lakas para kunin ang bote. Dahil nagtatrabaho na tayo ngayon, magpapahiram sa iyo si Mr. Carmichael. Lumapit si Beckett Carmichael kay Tristan Caldwell, tinanggal ang takip ng bote ng vodka, at nakangiting sinabi, palagi kitang pinapayuhan na maging mahinahon, ngunit hindi ka nakinig. Pagkatapos niyang magsalita, pinilit niyang ibuka ang bibig ni Tristan Caldwell at ibinuhos ang 98-degree vodka sa lalamunan niya. Ugh! Napaurong si Tristan Caldwell, naramdamang parang nasusunog ang kanyang esophagus, ang sakit na tumatagos sa kanyang puso. Pero bago pa siya makarecover, ay nalalayan siya ng 2 bodyguard, at ang pangalawang bote ng alak ay pilit na ipinapasok sa kanyang bibig. Ibuhos mo ang lalaking ito, utos ni Beckett Carmichael pagkatapos niyang iwan ang kalahating patay na si Tristan Caldwell sa lupa at sumulyap kay Stacy Cook, na nakayuko sa sofa. Talagang parang mamatay na si Stacy Cook. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Julius Reed ang pamilyang Carmichael, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa kabisera. Kung sinalungat ni Bran Cook si Julius Reed, hindi ba iyon ang paghahanap ng kamatayan? Ang Cook family ay malamang na mapapahamak din. Ngunit ngayon ay wala na siyang pagkakataong bigyan ng anumang babala si Bran Cook. Isang apoy ang bumuhos sa kanyang bibig, at walang magawa si Stacy Cook habang ang tubig ng buhay ay tumutulo sa kanyang esophagus, hindi man lang makalaban. Ilang sandali pa ay nawalan na siya ng malay. Big shot, magsisimula na ba tayo sa pagbagsak? Matapos harapin ang 2 kapos-palad na kaluluwang ito na walang alam sa kamatayan, ang mga bodyguard na nakatago sa labas para kay Beckett Carmichael ay pinakilos para pumasok. Julius Reed, ang lugar na ito ay isang asset ng pamilya O'Dingle. Gusto mo man itong marinig o hindi, kailangan ko pa ring sabihin sa iyo. Sa sandaling iyon, si Itay Huntington ay lumapit sa karamihan, lumapit kay Julius Reed, at bamulong, ang pamilyang O'Dingle ay makapangyarihan sa pananalapi sa Amerikas at kahit na may mga koneksyon sa ilalim ng mundo. Kung talagang sirain mo ang Northern Restaurant, maaaring kailanganin mong harapin ang kanilang nakakabaliw na paghihiganti. Sa loob ng maraming taon sa Gonzales City, kilala niya ang bawat power player tulad ng likod ng kanyang kamay. Ngayon, pinapanood ang Northern Restaurant, na walang sino man ang nangahas na guluhin sa loob ng mahigit 1 dekada, na malapit ng masira, hindi mapigilan ni Itay Huntington na subukang pigilan si Julius Reed.
Ito ay hindi na walang nagdulot ng gulo sa Northern Restaurant, ito ay ang mga gumawa ay may kakilakilabot na kinalabasan. Minsan, bumalik ang isang mayamang playboy mula sa ibang probinsya galing abroad at nagkataon lang na nagdiwang ng kanyang kaarawan sa Northern Restaurant. Pagkatapos ng ilang round ng inuman, nakipag-away siya sa ilang parokyano dito at sinaktan pa ang mga security staff na nagtangkang makialam. Sinasabing ang playboy ay dinala noong gabing iyon, at makalipas ang 2 linggo, biglang nabangkarote ang kanyang pamilya, na may ilang miyembro na nagbigti habang ang iba ay nakoma. Ngayon, gagawin ni Julius Reed ang parehong pagkakamali, at sa parehong dahilan at damdamin, nadama ni Itay Huntington na obligado siyang bigyan ng babala. Kung tutuusin, nang minamaliit ng mga dayuhang iyon ang mga tao sa kanilang tinubo ang bayan, galit na galit din ang puso niya. Ngunit sa kabila ng galit, kung talagang nasaktan nila ang malaking grupo ng pananalapi sa likod ni O'Dingle, walang tigil ang pagbagsak ng problema. Kahit gaano karami ang dumating, papatayin ko silang lahat. Nakangiting sabi ni Julius Reed, tingnan natin kung mas mabilis ang kutsilyo ko o mas matigas ang leeg nila. Ikaw, buntong hininga. Napabuntong hininga si Itay Huntington at hindi na nagsalita. Alam niyang kapag nakapagdesisyon na ang lalaking ito, walang makakapagpabago nito. Marahil, maliban kay Keller Radcliffe. Bumagsak. Ang mga dumating, armado ng mga bakal na tubo, ay hindi nag-abala sa mga kasiyahan at nagsimulang magbagsak sa mesa ng mabangis. Damn it. Ngayon, kung sino ang pinakamalakas na makabasag, bibigyan ko siya ng 10 milyon. Tila naramdaman ni Beckett Carmichael na hindi ito sapat upang ilabas ang kanyang galit, kaya't ibinulong niya ang kanyang manggas, kumuha ng upo ang metal, at sinimulang basagin ang lahat sa loob ng Northern Restaurant. Pagmamasid sa kanyang mga taon ng pagsusumikap na naging abo, ang mga mata ni Mr. Carmichael ay halos magbuga ng apoy. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, ngunit walang lakas ang kanyang katawan para tumayo. Ang matinding sakit ay patuloy na dumaloy sa kanya, at nang makita niyang durog-durog ang Northern Restaurant, bumulwak siya ng dugo at nahimatay. Kuwit, medyo nagmamadali ka. Sa labas ng Northern Restaurant, sa outdoor parking lot, naka-cross-arm si Itay Huntington, ngumiti kay Julius Reed. Kailangang aminin ng isa, kahit na malapit na sa 30 ang biyudang ito, kumpara sa mga babaeng nasa 20s, dahil sa maayos na pag-aalaga, hindi naman talaga siya naging masama. Kahit na dahil sa kanyang edad, mayroon siyang kakaibang alindog sa kanya. Hindi katakataka na ang mga lalaking iyon ay pinangarap na makasali kay Itay Huntington. Ngunit hindi natinag si Julius Reed. 100,000 taon na siyang nabuhay, anong klaseng babae ang hindi niya nakita? Kaya nga, layuan mo ako. Paano kung may gumanti talaga at kalagkarin ka? Ano naman? Si Julius Reed ay nakatingin sa malayo, hindi nag-abala na tumingin ng diretso kay Itay Huntington. Hindi niya gusto ang balo, ngunit hindi rin niya ito gusto. Giggle, sinong nagsabi sa akin na gusto kita ng sobra? Paano kung pumunta ka sa lugar ko ngayong gabi? Gumawa ako ng piniritong leeks na may mga itlog at piniritong kidney na may berdeng sibuyas para masustansya ka. Bumalik si Itay Huntington sa kanyang mapanlokong kilos, marahang hinaypan ang leeg ni Julius Reed. Ang hiningang may dalang pabango ay parang nakakaakit na aphrodisiac, ngunit inilayo ni Julius Reed ang kanyang ulo. Kumain ka ba ng bawang ngayong gabi? Natigilan si Itay Huntington. Parang sa hapunan, mayroon talagang isang bamilya ng bawang. Ngunit wala itong anumang lasa. Siya, na labis na nag-aalala sa kanyang imahe, ay palaging iniiwasan ang mga ganoong bagay, at kahit namumumuya ng ilang piraso ng gum bago lumabas. Marahang tinakpan ni Itay Huntington ang kanyang bibig at bamantong hininga. Walang amoy, napakabango. Muli siyang hamihip. Stop blowing, nakita ko lang na may bumbilya ng bawang sa ulam sa table mo, sabi ni Julius Reed na nagpipigil ng ngiti. Tinanong ko lang kung kumain ka ba ng bawang, hindi ko sinabing amoy bawang ang hininga mo. Ikaw. Agad na namula ang mukha ni Itay Huntington, dahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na matukso. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw na hindi romantiko na lalaking may pusong bakal. Bahagya niyang sinuntok si Julius Reed, pagkatapos ay tumalikod, kinuha ang kanyang pitaka, at tumakbo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 513 Tawag sa telepono ni Kella Radcliffe sa lungguhit isa. Master Davenport, mayroon ka bang bagay para sa balon na ito? Si Beckett Carmichael, nakatatapos lang masira ang tindahan, ay nasa magandang kalagayan. Nababalot ng alikabok ang kanyang mukha, ngunit hindi niya ito pinansin at sa halip ay lumapit kay Julius Reed na may nakakalokong ngiti at nagtanong. Hindi. Umiling si Julius Reed at sinabing, kung tutuusin, alam mo, ang isang lalaking kasing tanyag ko ay magugustuhan ng hindi mabilang na mga tao saan man ako magpunta. Galing. Natigilan sandali si Beckett Carmichael at saka nag-thumbs up. Ngunit ang isang tulad mo ay tiyak na hindi maintindihan ang aking mga problema. Tumingin si Julius Reed kay Beckett Carmichael na may "you don't get it" expression. Master talaga. Hindi biro, kanina ko pa napapansin ang balo na iyon, pero hindi man lang niya ako binigyan ng tingin. Huwag na nating pag-usapan iyon, matandang Carmichael, dinudurog ang puso ko. Sabi ni Beckett Carmichael na may labis na panghihinayang, na para bang ilang taon na ang lumipas at hindi pa rin niya ito kayang bitawan. Sa iyong mga kakayahan, kailangan mo ba talagang dumaan sa napakaraming problema upang makakuha ng isang babae? Medyo curiosity na tanong ni Julius Reed, ayaw mo ba sa mga lalaki? Karaniwang kaalaman na si Beckett Carmichael ay gumugol ng malaking halaga upang suportahan si Nando Branden. Isang mataba na kilala sa pagkagusto sa mga lalaki, sa totoo lang nagkakagusto din sa mga babae. Pareho, pupunta lang ako sa magkabilang direksyon. Kung may iba man na nagsabi nito, malamang na makikilala nila ang hari ng impyerno sa loob ng 5 minuto, ngunit pagkatapos sabihin ito ni Julius Reed, tumawa lang si Beckett Carmichael, at bamulong, dahil tinanggihan ako ni Itay Huntington kaya ako ay bamaling sa mga lalaki. Speaking of a mad story, Beckett Carmichael expressed his regret, kung hindi dahil sa kapangyarihan sa likod ni Itay Huntington, sana talaga. Nang mapagtantong nagkamali siya sa pagsasalita, mabilis niyang sinampal ang sarili sa mukha. Guro, isang madulas ang dila. Mangyaring huwagi sa puso ito. Nakalimutan ko na siya ang iyong babae. Hindi ko siya babae. Medyo nagulat na sabi ni Julius Reed, ang kapangyarihan sa likod ni Itay Huntington. Ang determinadong balo na ito ay nagkaroon lamang ng isang disenteng ari-arian sa Gonzales City, kasama ang kanyang walang awa na bahid. Gayunpaman, paano ito magiging sapat upang maging maingat si Beckett Carmichael? Hindi mo alam. Lalong nagulat si Beckett Carmichael. Pagkatapos ay nag-thumbs up siya, mukhang humanga, si Master ay isang master. Si Itay Huntington ay nagmula sa kabisera. Sinasabing mayroon siyang mga koneksyon sa ilang misteryoso at hindi mahuhulaan na pangunahing pamilya. Ngunit kung alin ang eksaktong, hindi ako sigurado. Huntington, mga pamilyang may apelyido na Huntington sa kabisera, hindi mo alam. Binigyan ni Julius Reed si Beckett Carmichael ng nagtatakang tingin. Ang taong matabang ito ay umunlad sa kabisera, ngunit wala man lang siyang ideya tungkol sa pangunahing impormasyong ito. Dahil isa itong pangunahing pamilya, tiyak na isa ito sa iilan, at hindi marami ang may apelyido na Huntington. Si Itay Huntington ay may apelyido ng kanyang ina, walang nakakaalam kung sino ang kanyang ama. Ang alam ko lang ay ang babaeng ito, hindi. Ang babaeng ito ay pinaalis ng kanyang pamilya mula sa kabisera, kaya naman nagpakasal na lang siya sa sinuman. Mahiwagang nagsalita si Beckett Carmichael, siguro hindi talaga ito isang malaking pamilya, ngunit ang misteryo nito ay sapat na upang pukawin ang pagkamangha. Hey, Master, kapag nakuha mo na siya, hindi ba magiging malinaw ang lahat? Magwala, iritadong sabi ni Julius Reed. Mahirap isipin na si Beckett Carmichael, isang boss na mukhang makapangyarihan, ay magiging isang hamak na mataba ng pribado. Sa katunayan, hindi dapat husgahan ng isang tao ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito. Hey, pero seryoso, guro, dahil nasaktan mo ang batang si O'Dingle, bakit hindi ka sumama sa akin sa kabisera para humiga sandali? Kung talagang kikilos ang mga kapangyarihan sa likod niya, istorbo ka. Bumalik sa seryosong ekspresyon ang ekspresyon ni Beckett Carmichael, na wala na sa mapaglarong ipinakita niya kanina. Yan, susubukan kong ayusin. Siya ay, pagkatapos ng lahat, ay may napakalaking impluwensya sa kabisera at maaaring hindi maging dehado laban sa mga Western conglomerates.
No worries, nasa Gonzales City ako. Kung may dumating, papatayin ko. Si Julius Reed ay tila walang pakialam. Ding ding ding. Sa pagkakataong iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makitang si Keller Radcliffe ang tumatawag, kumalabit ng mahigpit ang puso ni Julius Reed. May nangyari kaya, honey? Anong problema? Pasiga na tanong ni Julius Reed. Nawawala si Dempsey Davenport. Pumunta lang kami ni Cosmo sa lugar niya. Ang gulo ng bahay, kahit ang pinto hindi nakalock. Nag-aalala ako kay Dempsey. Habang nagsasalita siya, parang biglang may naalala si Keller Radcliffe. Tama. Nagpadala siya sa akin ng WeChat message, pero binawi ito. Hindi ko nakita kung ano iyon, pero walang sumasagot nang tumawag ako pagkatapos kong matanggap ang mensahe, at wala ring tao sa kanyang lugar. Huwag magpanik, sinabi ni Julius Reed para ay comfort siya. Umuwi ka muna, tatawagan ko agad si Aaron Jackson. Kung may balita, sasabihin ko kaagad. Okay, pwede ba Dempsey? Hindi. Kung may manggahas na hawakan siya, papatayin ko sila. Matapos tapusin ang pangungusap na iyon, ang aura ni Julius Reed ay lumakas ng husto. Master, may problema ba? Naramdaman ni Beckett Carmichael na may mali at nagmamadaling nagtanong. Wala lang, bahala na lang sa akin ang usapin ni Nando Brandon, at mas mabuti na yon kaysa ano paman. Kailangan kong umalis sandali, bukas na lang tayo mag-usap kung meron man. Sinulyapan ni Julius Reed si Beckett Carmichael, pagkatapos ay tumalikod at tumalon, nawala sa lugar. Nako, ang galing master. Laming-galinga si Beckett Carmichael, ngunit si Julius Reed ay nawala ng walang bakas. Big bro, that was so satisfying. Ano ang gagawin natin sa dalawang lalaki sa bahay? Ang kanyang mga kasambahay, na may dalang mga bakal na tubo, ay tumakbo palabas ng Northern Restaurant, pawis na pawis ngunit excited. Itapon mo na lang sila. Nasa kanila na ngayon ang kapalaran. Kinaway-kaway ni Beckett Carmichael ang kanyang kamay, sumakay sa kotse kasama ang kanyang mga tauhan, at tinungo ang hotel na kanilang tinutuluyan. Samantala, sa Gonzales City Ring Road Highway. Dempsey Davenport, sinabi ko sa iyo, babayaran mo ang presyo. Sa loob ng isang Mercedes, mahigpit na nakagapos si Dempsey Davenport, nakaupo sa likurang upuan. Sa magkabilang gilid niya ay nakaupo ang dalawang lalaking nakasot. Kahit gabi na, nakasuot pa rin sila ng sunglasses. Kayong lahat ay hindi tao. Kayo ay mga hayop. Galit na tumili si Dempsey Davenport, pagsisisihan mo ito. Kapag nahawakan niya ako, hindi ako iyon, magiging bangkay ko. Yung bangkay mo, paumanhin, wala kaming pakialam kung patay ka o buhay. Kung mamatay ka, walang problema, kasama mo ililibing ang nanay mo. Umupo si Pierre Davenport sa passenger seat, walang pakialam na nagsasalita, maaari mo ring subukan at tingnan kung ano ang iniisip ng family head. Ikaw, nang banggitin ang kanyang ina, nagsimulang mawalan ng ningning ang titig ni Dempsey Davenport. Nagbigay siya. Hey, ano ito? Hindi natuloy. Dempsey Davenport, ikaw, isang babaeng ipinanganak sa labas ng kasal, iniisip mo pa ring kalabanan ang pamilya. Sumuko ka na. Napamura si Pierre Davenport, kung hindi dahil sa iyong medyo disenteng hitsura, sa tingin mo ba ay magiging interesado ang Leocadia family sa iyo? Ngayong natamasa mo na ang mga benepisyo ng pamilya Davenport sa loob ng mahigit isang dekada, oras na para bayaran ang iyong utang. Papalapit sa toll station, nagsimulang bumagal ang takbo ng sasakyan. Diretso sa airport, magdamag tayong bumalik. Habang nabubuhay pa si Old Master Leocadia, hawakan natin ang bagay na ito sa ngalan ng pagpapasaya sa kanya. Tumingin si Pierre Davenport sa kanyang relo at casual na sinabi, pagkatapos nito, magiging bayani kayong lahat. Anong nangyayari? Bakit tayo hihinto? Umalis ang sasakyan sa toll booth at saka huminto ng mabagal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 514, Instant Kill sa Lungguhit 1. Boss, may nakatayo sa unahan. Ang driver, na nakaturo sa anino sa unahan ng kotse, ay nagsalita. Who the hell is that suicidal? Bumusina siya, at kung hindi siya makaalis, sagasaan mo lang siya. Nasira na naman ang dating magandang mood ni Julius Reed. Noong nakaraang pagkakataon sa Gonzales City, siya ay nabugbog ng husto kaya muntik na siyang mabaldado.
Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng mga eksperto na inupahan ng pamilya Davenport at sumugod sa Gonzales City, palihim na naghihintay sa labas ng bahay ni Dempsey Davenport, handang hulihin siya. Kahit na maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema, naplano na ni Pierre ang ruta, umalis sa bahay upang direktang dumaan sa highway sa paligid ng lungsod, pagkatapos ay patungo sa paliparan upang direktang lumipad sa kabisera. Buti na lang at hindi samipot ang lalaking bumugbog sa kanya noong nakaraan. Gayunpaman, palaging nakakaramdam si Pierre ng ilang panghihinayang tungkol dito, ang pagkakataon para sa paghihiganti ay tila kailangang maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon. Nakapatong na ang matandang lalaki mula sa pamilya Leocadia. Hanggat inihatid nila si Dempsey sa mga Leocadia, gamit ang dahilan ng isang kasal upang palakasin ang moral, ang pamilya Davenport ay makakatiyak sa pangako ng Leocadia. Ang pamilya ay maaaring pumailang lang muli. Sa makatuwid, ang bawat minuto at bawat segundo ay mahalaga sa kanya. Ngunit palaging may ilang mga bulag na hanggal na naglakas loob na mag-aksaya ng kanyang oras sa isang kritikal na sandali. Habang nagsasalita siya, lumakad talaga ang anino sa harap nila at kumatok sa bintana ng passenger side. Ikaw kasi. Nang makita ni Pierre ang taong nasa labas ng bintana, bumilis ang tibok ng puso niya. Lahat ng bodyguards na dinala niya mula sa pamilya noong nakaraan ay patay na. At siya mismo ay naiwan na may kapansanan. Ngunit pagkatapos ng maikling pagkabigla, sumilay ang ngiti sa mukha ni Pierre. Para kang tumanggi sa landas tungo sa langit at pumutok sa impyerno nang hindi inanyayahan. Sabik si Pierre na personal na harapin itong mayabang na binata sa harapan niya para sa paghihiganti. Isipin na ang walang ingat na kabataang ito ay talagang maghahatid sa kanyang sarili sa pintuan ng Pierre. Patayin mo siya para sa akin. Walang pakialam na sabi ni Pierre. Kumuha pa siya ng sigarilyo sa bulsa at sinindihan ng dahan-dahan gamit ang lighter. Click! Biglang sumuntok si Julius Reed. Agad na nabasag ang side windshield. May babae din sa kotse. Mag-ingat at huwag manigarilyo. Si Julius Reed, na nakatingin sa bintana sa pier na natatakpan ng mga pira-pirasong salamin, ay ngumiti kay Dempsey sa likurang upuan, ang iyong matalik na kaibigan ay halos galit na galit sa pag-aalala. Tawagan siya saglit upang ipaalam sa kanya na ligtas ka. He made a phone call gesture, relaxed ang mukha. Ikaw, hinahanap mo si kamatayan. Si Pierre ay natatakpan ng mga pira-pirasong salamin, ang kamay niyang nakahawak sa sigarilyo ay nanginginig na walang tigil, ang lighter ay nasusunog pa rin. Kung hindi lang nito kinanta ang kamay niya ay nakalimutan na niya ang dapat niyang gawin. Ganun ba? Napasandal si Julius Reed sa pintuan ng kotse, nakatingala sa langit na puno ng mga bituin, nasabi na sa akin na hindi mabilang na beses, higit pa sa mga bituin sa langit. Ngunit tulad ng nakikita mo, ako ay buhay at maayos, hindi ba? Patayin mo siya para sa akin. Nanginginig na sigaw ni Pierre. Ang suntok ni Julius na nakabasag ng salamin ay talagang ikinagulat niya. Ngunit pagkatapos ng kanyang unang pagkabigla, si Pierre, na dumaan sa hindi mabilang na malalaking kaganapan, ay mabilis na kumalma. Dalawang eksperto ang nakaupo sa likuran niya, kaya ano ang dapat ikatakot? Affirmative. Nang matanggap ang tagubilin ni Pierre, dalawang lalaki ang lumabas sa likurang upuan. Sino ang nagpalabas sa iyo? Bang! Si Julius Reed ay pinalayas, pinabalik ang halos hindi nabuksang pinto ng kotse. Ang lalaking lumabas sa kanan ay inilabas na lamang ang isang paa, at napatili ito ng husto sa pintuan. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang katawan. Sakit, matinding paghihirap. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagtiis ng ilang segundo bago niya napigilan ang labis na sakit sa loob, na umungol sa isang nakakadurog na pag-ungol. Ang sigaw na ito ay nagulat kay Pierre. Ang dalawang tao sa likod niya, ang isa ay nagngangalang Jagger, ang isa ay nagngangalang Shuesheng. Sila ay mga kilalang fighting masters. Parehong may mataas na pagpapahalaga sa mundo ng mga assassin, at ang Davenport family ay gumastos ng 3 bilyon para isama ang dalawang ito bilang suporta. Ang orihinal na plano ay upang makatagpo si Julius Reed at patayin siya sa lugar, na humihingi ng paghihiganti. Kung wala silang nakatagpo, magandang deal na maibalik ng ligtas si Dempsey Davenport sa halagang 300 milyon. Ngunit ngayon, namatay na sila bago makamit ang tagumpay.
Malinis na bali ang binti ni Jagger. Sa kabilang banda, nagulat din si Shui Sheng dahil sa takot. Sino ang mga taong ito? Wala silang sinusunod na rules. Nag-strike sila nang hindi man lang bumababa ng sasakyan. Masyado kang kasuklam-suklam. Bumaba si Shui Sheng sa kotse, maingat na tinitigan si Julius Reed, hindi pa nga siya lumalabas, at nakabangga ka na. Isa kang kasuklam-suklam na kontrabida. Magkapatid ang dalawa, tunay na magkapatid noon. Nang makita ang paa ng kanyang nakatatandang kapatid na brutal na bali, maliwanag na nagalit si Shui Sheng. Parehong may kakilakilabot na kakayahan sa pagpatay ang magkapatid at hindi sila nagpakita ng takot sa harap ni Julius Reed. Kahit na si Shui Sheng lang ang natitira, hindi siya natakot. Kayong grupo ng mga matatandang lalaki, na ambubuli sa isang babae, hindi ba kayo nakakaramdam ng kasuklam-suklam? Tila walang balak umatake si Julius Reed. Matapos sipin ang pinto ng kotse at mabunggo ito, sumandal siya sa tabi ni Pierre Davenport at dahan-daang nagsimulang makipag-chat. Nilabas niya ang phone niya at dinial si Kella Radcliffe. Julius, may balita ba? Nag-aalalang tanong ni Kella Radcliffe sa kabilang dulo. Dempsey, sabihin mo, nag-aalala si Kella sa'yo. Agad na inilipat ni Julius Reed ang telepono sa speaker mode at hinawakan ito sa loob ng sasakyan. Kella, ako ito, Dempsey. Okay lang ako. Si Julius Reed ang kasama ko ngayon, ayos lang ako. Nang samantalahin ang sandali, pumikit ang mga mata ni Pierre Davenport, sinusubukang gayahin ang naunang aksyon ni Julius Reed at marahas na itinulak ang pinto ng kotse para buksan. Bang! Pero pagkatulak pa lang ng pinto ay binatukan ito ni Julius Reed gamit ang kanyang siko. At nadurog ang apat na daliri ni Pierre Davenport. Kamay ko. Ang matinding sakit ay nagbunsod ng hindi sinasadyang pagsigaw. Anong nangyari? Julius, nasa panganib ka ba? Lalong balisa ngayon si Kella Radcliffe. Huwag kang mag-alala, hindi sinasadyang natapakan ko ang kamay ng isang tao habang naglalakad. Para bang hindi siya naniniwala sa kanyang paliwanag, dali-daling idinagdag ni Julius Reed, ibabalik ko si Dempsey sa iyo saglit, kailangan ko lang ayusin ang isyong ito kung saan may natapakan ako. Babayaran ko sila. Pagkasabi noon ay mabilis niyang ibinaba ang telepono. Shui Sheng, patayin mo siya. Sumigaw si Pierre Davenport, puno ng galit ang mukha. Paano sila nakaranas ng gayong matinding pinsala na may dalawang eksperto sa kanilang panig? Mamatay. Si Shui Sheng, na may mahigpit na ekspresyon, ay sumugod kay Julius Reed. Samantala, dalawang sandang ang lumitaw sa kanyang mga kamay nang wala sa oras. Mga magarbong trick. Si Julius Reed ay sumulyap sa kanya nang walang pakialam, ipinatong ang kanyang mga kamay sa pintuan ng kotse ni Pierre Davenport. Sa isang malakas na hatek, snap, hinawi niya ang buong pinto ng sasakyan. Bang! Bago pa maintindihan ni Shui Sheng ang nangyari, inindayog ni Julius Reed ang pinto ng kotse gamit ang isang kamay, at malakas itong ibinagsak. Splat! Nahuli sa kawalan, si Shui Sheng ay bumagsak sa lupa, nagsusuka ng dugo. Mukhang tapos na siya. Napilitan ang oras, kung hindi, magiging masaya ako na gumugol ng mas maraming oras sa pakikipag-duel sa iyo. Pagkasabi noon, hinailan niya palabas ng kotse si Pierre Davenport, tawagan ang mga miyembro ng pamilya ng Davenport, tandaan, isang pagkakataon lang ang makukuha mo. Tatawag ako. Si Pierre Davenport ay lubos na natakot sa ngayon, nanginginig habang inilabas ang kanyang telepono at nag-dial ng numero mula sa kabisera. Pierre, kamusta? Isang boses ang nagmula sa telepono. Sorry, nagulo ko. At yung lalaki, ako ang unang pumatay sa kanya. If you dare target again Dempsey, I'll kill your family. Basag. Pagkatapos magsalita, pinitik ni Julius Reed ang leeg ni Pierre Davenport. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 515, Pagpaplanong ipasok ang kabisera sa lungguhit isa. Sinisisi mo ba ako sa pagpatay sa tito mo? Sa likod ng taxi, umupo si Julius Reed sa backseat, nakatingin kay Dempsey Davenport, na parang natulala. Binigyan na niya ng pagkakataon si Pierre Davenport, ngunit halatang hindi ito pinahalagahan ng lalaki. Kung hindi niya papatayin, sa susunod, sasama pa rin si Pierre Davenport kasama ng mga tao. Hindi niya magagarantiya na hindi maiisip ng mga halimaw na ito na patayin si Dempsey Davenport. Kung namatay si Dempsey,
malamang na matagal bago makabangon si Kela Radcliffe sa sakit ng pagkawala ng matalik na kaibigan. Ngayong patay na si Pierre Davenport, at sa tawag na iyon sa telepono kanina, maaaring kailanganin talagang seryosong isaalang-alang ng pamilya Davenport kung gusto pa rin nilang mahuli si Dempsey Davenport at ibalik siya sa Gonzales City. Hindi ako galit sa'yo. Si Dempsey Davenport ay nagbigay ng mapait na ngiti, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin kay Julius Reed. Salamat. Kung hindi dahil sa pagdating mo sa oras, baka nasa eroplano na ako ngayon, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik at makikita ulit kayo ni Kela. Siguro, palom na to forever. Ang pagpapakasal sa Leo Cadia family, hindi siya magiging masaya. Baka hindi pa siya mabubuhay para makakita ng 30. Sa ganitong pamilyang puno ng lantad at patagang mga labanan, maaari lamang siyang maging isang sakripisyo. Wala akong masyadong affection sa kanila, siguro dahil pinanganak akong illegitimate. Yung iba milyon-milyon at 10-10 milyong allowance, pero lahat ng gastos ko, kusa-kusa kong kinikita. To put it nicely, the young lady of the Davenport family in the capital. I don't know how many people jealous me, thinking I live a life where everything is served on a silver platter. Pero ang totoo, ang katayuan ko sa pamilyang Davenport ay parang isang kasambahay, na naglilingkod sa mga taong ito buong araw. Sasampalin at pag-alitan nila ako kahit kaunti lang. Ito ay madalas na umaabot sa aking biolohikal na ina, na kasama kong bugbugin. Mamaya nung pumasok ako sa school, para akong tutor sa mga kaedad ko, sa mga kapatid ko. Ngunit napakakompetensya ko, lahat ng aking mga marka ay nasa tuktok ng aking klase. Sa puntong ito, may bakas ng pagmamalaki sa mukha ni Dempsey Davenport habang nakatingin kay Julius Reed, buong pagmamalaki na nagsasabing, noong freshman year ko, nakuha ko lahat ng scholarship. Talagang kahanga-hanga, ngunit paano mo nakilala si Kela Radcliffe? Napakaganda ng mga universidad sa kabisera, bakit ka napunta sa Five River Province? Samando si Julius Reed sa likurang upuan ng taxi, curious na nagtatanong. Masyadong maganda ang mga grades ko, na ikinalungkot ng anak ng unang asawa ng tatay ko. Kaya, sa pilitang inutusan akong huminto at hindi na pinayagang pumasok sa paaralan. Sa puntong ito, dumilim ang mukha ni Dempsey Davenport. Ito ang kanyang walang hanggang sakit. Gaano man niya pinatunayan ang kanyang kahusayan, sa huli, hindi niya maalis ang pagkakakilanlan ng pagiging ipinanganak sa labas ng kasal. Mamaya ay tumakas ako sa bahay at pumunta sa Gonzales City. Mukhang natuwa din ang mga miyembro ng pamilya ko na pinayagan akong lumabas, at walang nag-abala sa akin. Inalalayan ni Dempsey Davenport ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, tinitingnan ang magagandang tanawin ng Gonzales City, nakangiti, iyon ang pinakamagagandang panahon ko. Pwede kong subukang tulungan ka. Tumingin si Julius Reed kay Dempsey Davenport. No need. You've already helped me enough. Ang Davenport family in the capital is very capable, and I'm worried baka madamay ka dahil sa akin. At ang nanay ko, baka mapag-alitan siya dahil sa mga pangyayari ngayon. Biglang namula ang mga mata ni Dempsey Davenport. Hindi ko iniisip ito para sa aking sarili, ngunit ang aking ina. Dahil dito, napaluha siya. Halika, manatili sa aming lugar sa ngayon, manatili dito sandali. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon kung saan nakatira si Julius Reed, sinabi niya kay Dempsey Davenport, sa ganitong paraan, magaan din ang pakiramdam ni Kela. At saka, napakalawak ng bahay ko, tahanan ng isang mayamang pamilya, maraming silid para sa iyo. Sa kanyang mga salita, hindi napigilan ni Dempsey Davenport ang mapaiyak ng ngiti, kung gayon, ipinagmamalaki kita. Hindi ko akalain na magdudulot ako ng malaking problema sa iyo. Nakaramdam siya ng guilt sa loob. Ginamit si Julius bilang isang kalasag noong nakaraan, siya ay nailigtas ng isang beses. Sa pagkakataong ito, si Julius Reed na ang nagpakita sa tamang oras. Sa totoo lang, nainggit siya kay Kela Radcliffe. Sa pagkakaroon ng napakahusay na asawa. Ang tinatawag na talunan sa bibig ng ibang tao. Marahil walang nakakaalam kung gaano kalakas ang lalaking ito. Pagkababa ng dalawa sa taxi, dumura ang taxi driver sa labas, pa. Akala talaga nila ay maharlika sila. Nakakapag-usap talaga ang dalawang yan,
Kahit sinong hindi nakakaalam ay mag-iisip na sila ay isang uri ng mga amo. Kahit na ganoon kalambot na ungol ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Julius Reed. Marahan niyang sinipa ang isang maliit na bato sa lupa. Whiz! Biglang huminto ang taxi na kakaalis lang. Anong nangyari? Nang marinig ang tunog ng emergency brakes, lumingon si Dempsey Davenport, tumingin sa taxi, at nalilitong nagtanong. Baka may ginawa siyang walang prinsipyo, baka na-flat ang gulong. Itinuro ni Julius Reed ang mansyon, umakyat na tayo. Kapag nakapasok ka na sa gusaling ito, ligtas ka na. May mga disipulong Wilson Pavilion sa loob na nagbabantay dito, at nandoon si Cosmo. Ang karaniwang Shadow Warrior ay malamang napapatayin bago pa man sila makalapit. Ano naman sayo? Tanong ni Dempsey Davenport, tumalikod. Ako, kukuha ako ng sigarilyo para kumalma. Sabi ni Julius Reed sabay ngiti ng nanunukso. Naninigarilyo ka pa rin. Natagpuan ito ni Dempsey Davenport na medyo hindi ka panipaniwala. Sa kanyang impresyon, si Julius ay isang mabuting tao na hindi naninigarilyo o umiinom. Siyempre, huwag mo lang sabihin kay Keller Radcliffe ang tungkol dito, okay? Matapos ang kanyang mga salita, si Julius ay tumalikod at naglakad patungo sa kalye. Puff! Inilibot ni Dempsey ang kanyang mga mata, tuluyang nawala ang kanyang masamang kalooban. Nang nasa kalsada, kinuha ni Julius ang kanyang telepono at tumawag. Ikaw, bakit bigla mo akong naisip ang tawagan? Sa kabilang dulo ng tawag, excited na tanong ni Sofia Leocadia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, pagtataka, at kahit na bakas ng pagkamahiyain. Hindi pinangarap ni Sofia na tatawagan siya ni Julius. Lalo na sa kalagitnaan ng gabi. Kailangan ko ng kaunting tulong sa isang bagay, sana matulungan mo ako. Medyo nahirapan si Julius. Sa totoo lang hindi niya maalala kung paano niya nakilala si Sofia. At ang dalagang ito ay tapat sa pagtulong sa kanya, na walang inaasahan na kapalit. Sabihin mo sa akin, lahat ako ay tainga. Sabi ni Sofia na may matamis na ngiti, hehe, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo, huwag kang mahiya. Ang pakikipag-usap kay Julius ay naglagay kay Sofia sa isang napakagandang mood. Ilang saglit lang ang nakalipas, naidlap muna siya at nanaginip patungkol kay Julius. Ang pamilyang Davenport, si Dempsey Davenport, mukhang malayong pinsan mo siya, naaalala mo ba? Tanong ni Julius. Ayon sa sinabi ni Dempsey, magkamag-anak ang kanilang mga pamilya. Ang Davenports ay kaalyado sa pamilya Leocadia dahil sa pagkakamag-anak. I know, what's up? Parang nagkaroon ng gulo sa pamilya Davenport lately. Pahayag ni Sofia. Ang kapanganakan na ina ni Dempsey, tulungan mo akong alagaan siya, siguraduhin hindi siya minamaltrato. Mahinang sabi ni Julius. Dempsey, ikaw at siya. Medyo nanginginig ang boses ni Sofia. Pwede bang? Hindi kaya ang magandang babae mula sa pamilya Davenport at huwag mo itong isipin, siya ay, matalik na kaibigan ng aking asawa, hindi ako maaaring tumayo at hindi tumulong. Awkward na paliwanag ni Julius. Anong kaguluhan ang lahat ng ito? Sa katunayan, ang mahuhusay na lalaki ay may mga problema saan man sila pumunta. No way around it. Sino ba ang nagtanong na sobrang charming sa mga babae? Oh, sige. Pupunta ako ngayon sa Davenports. Desididong sagot ni Sofia. Late na, baka bukas. Hindi naman magkalayo ang mga pamilya natin, syempre gagawin ko ang lahat ng makakaya ko sa mga usapin mo. Masayang sabi ni Sofia. May sakit ang lolo mo. Biglang tanong ni Julius. Ma'am, matagal na siyang may sakit, natatakot ako na baka hindi siya umabot. Biglang nalungkot si Sofia sa pagbanggit nito. Pagkatapos ng bagong taon, bibisita ako sa kabisera at pagagalingan ang iyong lolo. Walang pakialam na sabi ni Julius. Talaga, napuno ng pagtataka at pananabik ang tono ni Sofia. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Tumawa si Julius. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 516 ang pagdating ni Sofia Leocadia sa Lungguhit 1. Lungsod ng Gonzales. Mansyon ng pamilya ng Davenport. May nangahas talagang pumatay sa isang miyembro ng pamilya natin. Isa itong kabalbalan. Isang matanda ang nakaupo sa isang upuan, nanginginig sa galit. Tatay, kailangan mong mag-higanti pier.
Isang babae ang mapait na umiyak habang nakaluhod sa harap ng matanda, na nagmamakaawa, "Byuda na ako, paano na ang bata?" Si Pierre ay nagtrabaho sa Davenport family, paano na kaya ang kanyang kapalaran? Eksakto. Ang hamak na Dempsey Davenport na iyon. Nakipagsabuatan talaga siya sa mga tagalabas para patayin ang sarili nating kamag-anak ng Davenport. Lahat ng ito ay dahil sa supling ng kaawa-awang babaeng iyon. Samantala, isang babae ang lumuhad sa gitna ng bulwagan. Nakadamit bilang isang utusan, siya ay nagkaroon ng ilang mga marka ng sampal sa kanyang mukha. Oo naman, narito ang isang batang ipinanganak sa kaawa-awang babaeng iyon para saktan ang ating Davenport family. Ang mga miyembro ng pamilya Davenport ay napuno ng matuwid na galit. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Pierre Davenport, na labis na ikinagulat ng mga kasalukuyang miyembro ng pamilya ng Davenport. Ngunit higit pa riyan, ito ay ang kapaligiran. Pero dahil wala dito si Dempsey Davenport, mailabas lang nila ang galit nila sa babaeng ito. Magpatuloy sa pagpapadala ng mga tao sa Gonzales City, ibalik muna ang bangkay ni Pierre, at pagkatapos ay magpadala ng taong pumatay sa kanila. Malungkot na sinabi ng ulo ng pamilya, kung ito ay talagang magiging pinakamasama, patayin din ang hamak na Dempsey na iyon. Huwag kang mag-alala. Siguradong huhulihin ko ang hamak na iyon at isasama siya kay Pierre sa kamatayan. Sunod-sunod na nagsalita ang mga miyembro ng Davenport family. Ulo ng pamilya, paano haharapin ang kaawa-awang babaeng ito? May nagtanong, itinuro ang babaeng nakaluhod sa lupa, ang kapanganakan na ina ni Dempsey Davenport. Patayin mo siya, wala siyang silbi, at magsisilbi rin itong aral para kay Dempsey. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, hindi nagpakita ng awa ang family head, at ang mga miyembro ng Davenport family ay lalong natuwa. Dumating na si Miss Leocadia. Aksyon pa lang nila ay biglang pumasok ang mayordoma para i-announce mula sa labas. Sofia Leocadia. Sumulyap ang family head sa kanyang relo, hindi makapaniwala, lampas 10 na ng gabi. Ano kaya ang gusto ni Sofia Leocadia sa atin sa oras na ito? Ang Leocadia family ay hindi malayo sa Davenport family, mahigit 100 kilometro lang ang layo. Gayunpaman, ang pamilya Leocadia ay nasa pinakaprestihiyosong lugar ng Gonzales City, isang kilalang mayamang enclave. Sa kabilang banda, ang Davenport family ay nasa isang upscale area ngunit halatang isang bingo sa ibaba ng Leocadia family. Hindi ko alam. Umiling ang mayordoma. Ilang tao ang dumating. Mabilis na tumayo ang ulo ng pamilya, ang pinuno ng pamilya Leocadia ay buhay pa, at ang katayuan ni Sofia sa loob ng pamilya ay napakataas. Ang pananakit sa batang prinsesa na ito ay isang kahihinatnan na hindi nila kinaya. Gayunpaman, napakalalim ng gabi, bakit pupunta rito si Sofia Leocadia, na bihirang bumisita sa kanila? Hindi kaya, alam niya ang tungkol sa pagkamatay ni Pierre Davenport. Ngunit hindi iyon maaaring tama. Kakatanggap lang ng Davenport family ng balita. Kahit na ang dalawang pamilya ay may ilang malayong pagkakamag-anak, sa mga mata ng Leocadia family, ang Davenport family ay parang mga katulong, hindi nagkakahalaga ng pagbisita sa kalagitnaan ng gabi. Lalo na hindi ng pinakamamahal na batang prinsesa ng pamilya Leocadia. Tara na at tingnan natin. Huwag mo siyang pabayaan. Akmang tatayo na si Yarden Reed, ang Davenport family head, nakita niyang mabilis na pumasok si Sofia Leocadia, nakasuot ng puting down jacket at nakasuot ng dark yellow na sombrero. Sofia, what brings you here so late? Ngayon lang ako nakarinig ng balita at hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na batiin ka. Bilang pinuno ng Davenport family, kailangang ipakita ni Yarden Reed ang kanyang paninindigan sa pagdating ni Sofia Leocadia. Nothing in particular. Naiinip lang ako sa bahay at naisipan kong mamasyal dito. Tumingin si Sofia sa paligid, napansin ang kapanganakan ni Dempsey Davenport na ina na nakaluhod sa lupa. May malinaw na marka ng pinsala sa kanyang mukha. Halatang maraming beses na siyang tinamaan. Kung gayon, kami ay tunay na pinarangalan. Sofia, sa susunod mangyaring ipagbigay alam sa amin ng maaga, para makapaghanda kami na tanggapin ka ng maayos. Nakangiting sabi ni Yarden Reed. Ang batang prinsesa ng pamilya Leocadia ay tanyag na mapagmataas.
Walang dahilan para bisitahin niya ang tatlong kayamanan maliban kung may apurahang bagay. Ngayong nakarating na siya sa pamilyang Davenport ng heteng gabi, tiyak na mayroong isang bagay na pinipilit. Lahat ba kayo, may meeting? Tanong ni Sofia Leocadia habang nakatingin sa mga taong pumupuno sa kwarto. Pasado 10:00 na, at hindi pa natutulog ang pamilya Davenport, sa halip ay nagtipon sa pangunahing bulwagan, na tiyak na nagmumungkahi na may nangyayari. Hindi, pinag-uusapan lang namin kung paano ipagdiwang ang bagong taon. Nagmamadaling sumingit si Yarden Reed. Sofia, kumusta ang kalusugan ng lolo mo? Parehas lang yan ng dati. Ang mukha ni Sofia Leocadia ay biglang naging lilam na hindi gaanong kaaya-aya. Sinulyapan niya ang ina ni Dempsey Davenport sa sahig at sinabi kay Yarden Reed, bigla kong naramdaman na kainin ang mga dumpling na ginagawa ni Tita Yero, gusto ko siyang hiramin ng ilang araw. Ito, nang magsalita siya ay natigilan ang lahat. Dapat ba nila siyang ipahiram o hindi? Si Chester Yero ay may napakababang katayuan sa pamilyang Davenport, ang kanyang pang-araw-araw na tungkulin ay binubuo ng pagluluto sa kusina at pagkatapos ay paghuhugas ng mga pinggan para sa lahat. Siya ay karaniwang gumagawa ng parehong trabaho bilang isang kasambahay. Ngunit ang isang kasambahay ay binabayaran, at siya ay hindi. Maging ang baon na natanggap niya ay matinding nakadaong. Siya ay nakakakuha ng mas mababa sa 10,000 yuan sa isang taon. Pagkatapos ng graduation, kumita ng malaki si Amanda, na madalas niyang inililipat sa account ni Chester Yero. Ngunit ang lahat ng pera ay naharang ng mga miyembro ng pamilya ng Davenport, at hindi nakita ni Chester Yero ang isang sentimo nito. Minsan, dumating si Sofia Leocadia para kumain at nagkataong kumain ng dumplings na gawa ni Chester Yero, na medyo masarap ang lasa. Kaya ngayong ibinalita ito ni Sofia Leocadia, walang nang-ahas na tanungin ito. Ano, may problema ba? Ibinalik ni Sofia Leocadia ang kanyang tingin sa mga miyembro ng Davenport family at sinabing may mahigpit na mukha, gusto ko lang kainin ang mga dumplings na ginagawa ni Tita Yero, tiyak na hindi kayo sumasang-ayon, di ba? Siyempre hindi, Miss Leocadia, mali ang pagkakaintindi mo. Akala namin ay maaari mo na lang kaming tawagan, at ipapadala namin siya kaagad, hindi mo na kailangang problemayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpunta dito ng personal. Masungit na sabi ng mga miyembro ng Davenport family. Wala silang pagpipilian, umaasa sila sa pamilya Leocadia. Sa pamamagitan lamang ng pamilyang Leocadia maaari silang kumita ng pera. Ito rin ang dahilan kung bakit ang pamilya Davenport, sa lahat ng mga gastos, ay nagpilit na pakasalan si Dempsey Davenport sa pamilya Leocadia. Sa katunayan, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa bagay na ito, kahit na marami sa pamilya Leocadia ay hindi alam. Oh, kung gayon, maraming salamat. Lumapit si Sofia Leocadia kay Chester Yero at marahan siyang tinulungang tumayo, Tita, samahan mo ako. Pero, hindi man lang naproseso ni Chester Yero ang nangyayari, inihanda pa niya ang sarili para sa kamatayan. Ang pamumuhay sa pamilyang Davenport sa loob ng maraming taon ay naging isang buhay na impyerno. Siya ay nagkaroon ng sapat. Ngunit ngayon, nang papatayin na siya ng pamilya Davenport, biglang lumitaw si Sofia Leocadia. Para iligtas siya. Anong problema? Tita Yero, nahihirapan ka ba? Tanong ni Sofia Leocadia. Hindi, walang hirap. Mabilis na sinabi ni Yarden Reed, natamba siya sa isang mangkok habang nagluluto ngayong gabi, at sisisihin siya ng pamilya. Simbolo lang ang paglalapat ko ng mga alituntunin ng pamilya, kaya napaluhod siya rito ng kaunti. Pagkatapos magsalita, nilapitan ni Yarden Reed si Chester Yero at makahulugang sinabi, kapag pumunta ka sa Leocadia family, hindi ito magiging tulad ng pagsama namin sa Davenports, ingatan mo ang iyong sinasabi at ginagawa. Naririnig mo ba ako? Naiintindihan ko. Tumanggaw si Chester Yero. Ito ay upang sabihin sa kanya na huwag magsalita tungkol sa mga kaganapan ngayon. Kung naayos na yan, bilasan na natin pabalaykan si Miss Leocadia. Hindi ligtas sa gabi, at sa pagsapit ng bagong taon, medyo malamig din. Huwag kang sipon. Mabait na nagsalita si Yarden Reed, tulad ng isang elder na nag-aalala para sa isang nakababatang miyembro ng pamilya. Kung gayon ay nagpapasalamat ako sa iyo. Tumanggaw si Sofia Leocadia, hinawakan ang kamay ni Chester Yero,
at umalis sa main hall ng Davenport family. Pagsakay nila sa kotse, pinadalhan niya ng text message si Julius Reed. Ito ay naglalaman ng isang tanda ng kamay na okay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 517 Pagtupad sa Taya sa Lungguhit 1. Pagsapit ng araw, gising na si Kela Radcliffe at abala sa paghahanda para dumalo sa kauna-unahang full board meeting ng Gonzales City Business Alliance. Dahil ang alyansa sa negosyo ay isang konsorsyum na binubuo ng maraming korporasyon, lahat ay may karapatang lumahok sa pulong. Higit sa lahat, ngayon ay maghaharap sina Kela Radcliffe at Bran Cook sa isang hamon. Para patunayan kung sino ang mananalo o matatalo sa taya na ginawa noon. Hindi mabilang ng mga mata sa Gonzales City ang matamang nanonood. Sa simula pa lang, puno na ng tao ang labas ng 5-state International Building. Maraming mga negosyante ang dumating ng maaga, na nakaupo sa mga madiskarteng posisyon. Bilang paggalang sa kanyang posisyon bilang tagapangulo, mas maagang dumating si Itay Huntington. Labis din siyang curious na makita kung sino ang mananalo sa taya ngayon. Kung ang isa ay mga tuwiran, si Bran Cook ay nagkaroon ng napakaraming kalamangan ng walang anumang pagdududa. Gayunpaman, ang karanasan kagabi sa Northern Restaurant ay nagpapaniwala kay Itay Huntington na mas kakilakilabot si Julius Reed. At bilang asawa ni Julius Reed, maaaring manalo lang si Kela Radcliffe sa taya na ito. Nang pumasok ang magkabilang panig sa silid ng pagpupulong, agad silang nagpasiklab ng isang alon ng haka-haka. Sino sa tingin mo ang mananalo? Tiyak na si Bran Cook iyon. Kailangan pa bang pag-isipan ito? Hindi mo ba nakita ang mga tao sa likod ni Bran Cook? Lahat sila ay mga halimaw. Lahat sila ay mga big boss na may pera at mga koneksyon. Eksakto. Tingnan mo ang kampo ni Kela Radcliffe. Halos lahat sila ay small and medium-sized enterprises. Itong mga kumpanyang ito ay walang masyadong pera, at wala rin silang malawak na koneksyon. Sa pagkakaalam ko, parang kailangang ibuhos ng Radcliffe Group ang lahat ng pera para sa mga endorsements. Ang mga taong iyon ay hindi nag-aambag ng barya. Ito ay talagang naglalagay ng Kela Radcliffe sa isang mahigpit na lugar, ngunit ang isang pagkawala ay tila hindi maiiwasan. Ang lahat ay nanghuhula, ngunit malinaw na karamihan sa kanila ay pinapaboren si Bran Cook. Ito ay isang malinaw na bagay, ang dalawang panig ay hindi sa parehong antas sa lahat. Hey, natural lang, ang posisyon ng general manager, kahit na ang chairperson, ay dapat kay Bran Cook. Pero dahil nakaupo si Itay Huntington sa upuan ng chairperson, wala kaming lakas ng loob na magsalita. Pero Kela Radcliffe, ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang maging general manager? Ang ilan ay nanunuya sa pang-aalipusta. Sa simula, naging optimistiko siya tungkol kay Bran Cook, kahit na walang gastos sa mga tuntunin ng pera at pagsisikap. Ngunit sa huli, hindi napunta kay Bran Cook ang upuan ng chairperson o general manager. Nagdulot ito sa kanya ng matinding kawalang kasiyahan. No worries. After today, the Business Alliance will start to get on the right track. By then, Kela Radcliffe will have to talk tail and scrum, di ba? Losing face, paano siya makakatayo sa Gonzales City? Ang ilan ay natuwa sa kanyang kasawian. Eksakto. Walang kwenta ang pagkapanalo ng maaga. Napakaraming round ang nanalo noon ni Kela Radcliffe, ngunit kung matatalo siya sa final showdown na ito, sino ang makakaalala sa mga nakaraang panalo niya? Napailing ang lahat, naaawa sa kanya. Habang naglalakad si Bran Cook sa karamihan, na nakatanggap ng pagbati, halatang natuwa siya. Siya ay masaya, higit sa lahat dahil ngayon ay hindi lamang niya maibabalik ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala at gagawing talo si Kela Radcliffe. Sisabog din siya sa puso. Iniisip si Nando Brandon na nagkukunwaring ine-endorso si Kela Radcliffe, at pagkatapos ay ipinagkanulo siya sa sandaling puno siya ng pagmamalaki. Isang napakalaking suntok iyon, isa na kakaunti lamang ang makakatagal. Kahit na ang isang tao ay maaaring tiisin ito, ang insidente ay mag-iiwan ng psikolohikal na peklat para sa hinaharap. Ang pagkawasak sa kumpiyansa ni Kela Radcliffe ay walang alinlangan na malaki. Miss Radcliffe, sana manalo ka sa kompetisyon ngayon, nakangiting sabi ni Bran Cook nang madaanan niya si Kela Radcliffe. Napaka-ipokrito at hindi sinsero. Salamat, I will certainly do my best, tumango si Kela Radcliffe at magalang na tumugon.
Inimbitahan niya si Nando Brandon, ngunit wala pa rin siyang tiwala. Para kay Brancock ay hindi nagpakita ng anumang intensyon. Kahit walang chismis na nagmumungkahi na ang panig ni Brancock ay nagpaplanong humanap ng endorser. Sumuko na kaya siya? Naisip ni Kela Radcliffe na imposible iyon. Narinig ko ang iyong tiyuhin na uminom ng labis kagabi. Pagkaupo ni Brancock, tanong ng isang may-ari ng negosyo sa likod niya sa pananahimik na boses. Ang mga taong ito ay masugid na taga-suporta ni Brancock at nagkaroon ng napakalapit na relasyon sa Cook family. Bukod dito, ang pagbabalik ni Stacy Cook ay nagbigay din sa kanila ng pag-asa para sa Cook family. Hindi bababasa, sa pagsasanib ni Brancock at Stacy Cook, maaari silang magdala ng kinabukasan sa Cook family. Isang maliit na bagay, malamang na uminom ng labis. Agad na nagdilim ang mukha ni Brancock. Si Stacy Cook ay dinala pa uwi kagabi, walang malay. Pagkatapos ng emerhensyang paggamot, halos hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit siya ay nananatili sa isang pagkawala ng malay hanggang sa araw na ito, na may matinding panloob na pagdurugo, kahit na mabuhay siya, malamang na magdusa siya sa mga pangmatagalang komplikasyon. Kagabi, sinubukan din ng Cook family na mangalap ng impormasyon at nalaman na nasira ang Northern Restaurant, at nagkataong nandoon si Stacy Cook. Tungkol naman sa detalye ng insidente, wala silang anumang impormasyon. Si Beckett Carmichael ay nagpadala na ng mga tao upang i-lockdown ang balita, maliban kung si Stacy Cook ang gumising sa kanyang sarili, walang makakaalam kung ano ang nangyari. Brancock, gusto ka ng mga kapatid dito na batiin ng maaga sa pagiging general manager ng Gonzales City Commercial League. Sa hinaharap, susuportahan natin ang isa't isa at yumaman ng sama-sama. Kung tatanungin mo ako, ang posisyon na ito ay dapat na kay Brancock matagal na ang nakalipas. Hindi mo ba iniisip? Eksakto. Ano ang maliit na babaeng iyon na Kela Radcliffe kumpara sa iyo, Brancock? Ang bawat isa ay nag-echo sa isa't isa, na muling nagpasigla sa espiritu ni Brancock. Salamat sa iyong mataas na pagpapahalaga. Kapag nakuha ko na ang posisyon na ito, tiyak na hikayatin ko si Itay Huntington na makinig sa iyong mga mungkahi. Sa oras na iyon, ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo ay nasa aming awa. Naikuyom ng mahigpit ni Brancock ang kanyang kamao at malamig na tumingin sa direksyon na kinaroroonan ni Kela Radcliffe. Ngayon, bilang chairman ng Gonzales City Commercial League, inaanunsyo ko ang unang pagpupulong ng lahat ng miyembro ng board. Ang board meeting na ito ay upang kumpirmahin kung paano tayo mamamahagi ng mga kita, at ang paraan ng pamamahagi ng mga kita ay depende sa kung sino ang mananalo sa taya sa pagitan ni Kela Radcliffe at Brancock. Si Itay Huntington ay nakatayo sa podium, masigla at masigla, na nakatingin sa daan-daang mga negosyante mula sa Gonzales City sa ibaba. Medyo exciting din para sa kanya ang sandaling ito. At least sa kanyang pananaw, walang mahina ang magkabilang panig. Habang iniisip ng lahat na ito ay isang panig na laban pabor kay Brancock, si Itay Huntington lang ang nakakaalam na ang tao sa likod ni Kela Radcliffe ay mas nakakatakot. Pati ang makapangyarihang O'Dingle ay nabugbog ng itim at asol, nawasak ang kanilang tindahan. Paki-welcome, Kela Radcliffe at Brancock, sa entablado para i-announce ang mga pangalan ng mga endorser na inimbitahan nila. Woo! Sa sandaling natapos ang mga salita ni Itay Huntington, isang malakas na palakpakan ang sumabog mula sa ibaba. Tumayo sina Kela Radcliffe at Brancock at naglakad patungo sa podium. Magtaka kung sino ang nasa kanilang panig. Tingnan natin, malapit nang lumabas ang mga resulta. Sana hindi masyadong nakakahiya sa pagkatalo. Ang mga may-ari ng maliliit na negosyo ay talagang walang pag-asa. Bilang mga nasa hustong gulang, naunawaan nilang lahat na ang ilang mga bagay ay sadyang walang pagkakataong manumbalik. Sa harap ng ganap na kalamangan, maaari lamang durugan ang isa. Kumusta sa lahat? Ako si Kela Radcliffe. Ang taong inimbitahan ko ay si Nando Brandon. Nang matapos magsalita si Kela Radcliffe ay sumabog ang buong kwarto. Si Nando Brandon, isang top-notch, first-tier popularity young star, ay talagang isang malaking pangalan. Maraming salamat, Mr. Nando Brandon. Napangiti si Kela Radcliffe at tumingin sa pasukan. Sa sandaling iyon, si Nando Brandon, na nakasuot ng windbreaker at nakasuot ng maskara, ay dahan-daang pumasok sa 5-State International Hall. At si Mr. Brancock, ang iyong endorser.
Pasiga na tanong ni Itay Huntington. Huwag kang magmadali, malalaman mo din agad. Pinagmasdan ni Brancock si Nando Branden na papalapit, makikita sa kanyang mukha ang isang makahulugang ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 518:518. Mr. Cook is so composed, who on earth inimbitahan niya? Hindi ko alam. Ngunit ito ay dapat na isang tao na mas malaki kaysa sa Nando Branden. Kung hindi, bakit magiging todo ngiti at kumpiyansa si Mr. Cook, na mukhang may alas sa kanyang manggas? Mas malaki kaysa kay Nando Branden. Nagkataon lang na dumaan si Nando Branden sa Gonzales City, at sa ganoong paraan nagkaroon si Kela Radcliffe ng pagkakataon na pag-usapan ang kontrata sa kanya. Kung ito ay isang taong mas makabuluhan, kailangan nilang pumunta sa kabisera o sa Magic Capital, ngunit sa pagkakaalam ko, si Brancock ay hindi pa umalis sa Gonzales City, ibig sabihin ay wala pa siyang nagawa. Nang makita kung gaano kalmadong dinala ni Brancock ang kanyang sarili, muling nagsimulang mag-usap ang mga tao. Ang taya na ito, malinaw na determinado si Brancock na manalo. Dati, ang posisyon ng chairman na orihinal na pag-aari niya ay inagaw ni Itay Huntington, at pagkatapos ay ang posisyon ng manager ay napunta rin kay Kela Radcliffe. Bilang orihinal na nagpasimula ng alyansa sa negosyo, si Brancock ay dumanas ng matinding pagkatalo. Siya ngayon ay gumagawa ng lahat ng pagsisikap na hilahin si Kela Radcliffe pababa mula sa posisyon na iyon, at pagkatapos ay pumalit. Sa pagkakataong ito na ang pinakamagandang pagkakataon niya. Hindi lamang niya nararapat na bawiin ang kanyang posisyon, ngunit maaari rin niyang ipahiya si Kela Radcliffe at tuluyang tanggalin ang pundasyon nito sa Gonzales City. Ang isang pangako na katumbas ng timbang nito sa ginto para sa isang mangangalakal, ang pagkawala ng integridad ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Pagdating ng panahon, gusto man ng Wilson Group na makisali, kailangan nilang isaalang-alang ang mukha ng mga mangangalakal sa Gonzales City. Welcome Mr. Nando Branden. Pinangunahan ni Itay Huntington ang palakpakan. Bagamat personal niyang hindi nagustuhan ang androgynous attire, hinihiling ito ng merkado, at bilang isang negosyante, bihira niyang hinahayaan ang mga personal na kagustuhan na makagambala sa kanyang trabaho. Habang pinapanood si Nando Branden na dahan-daang lumakad, hindi maipahayag ni Brancock kung gaano siya kasaya sa loob. Tila naisip na niya kung gaano kakulit ang mukha ni Kela Radcliffe kapag nahaharap sa baliktad. Baka gusto pa niyang makahanap ng butas na gagapangin niya, at sisipain siya nito kapag nahulog siya. Miss Radcliffe, bakit hindi natin itaas ang pusta? Sa podium ng chairman, biglang nagsalita si Brancock. Itaas ang mga pusta. Sino ang inimbitahan ni Brancock? Upang maglakas loob na itaas ang mga pusta sa ganoong oras, dapat siyang magkaroon ng isang alas na hindi pa niya nilalaro. Ngunit nasuri ko kamakailan, at wala sa mga malalaking kilalang tao ang nakarating sa Gonzales City. At ayon sa aking mga tao, ang pinakamalaking pangalan na lumitaw sa Gonzales City kamakailan ay Nando Branden. Manood ka lang, magkakaroon ng excitement ngayon. Natuwa ang mga tao sa ibaba matapos marinig ang sinabi ni Brancock. Ang mga tuntunin ng iyong taya ay naitakda ng maaga, Brancock, kailangan lang ninyong dalawa na sundin ang orihinal na kasunduan, bakit itaas ang mga pusta? Pagkatapos magsalita ni Itay Huntington, nakaramdam siya ng kaba. Dahil si Brancock ay naglakas loob na magsalita ng ganito, batay sa kanyang pangunawa sa binatang ito, tiyak na hawak niya ang isang panalong kamay, na gustong manalo ng mas lubusan. Alam ng lahat na kami ni Miss Radcliffe ay may ilang hindi maayos na mga bagay, at sa kanya, hey, ang kanyang kaawa-awang natalo ng asawa, mayroon akong malalim na sama ng loob. Ngumisi si Brancock, mga kamay sa kanyang mga bulsa, ako ay isang taong may karangalan, hindi ako nagsasalita sa mga bagtong, balak kong ayusin ang sama ng loob ngayon. Sa mga salitang ito, muling sumiklab ang talakayan sa ibaba. Talagang tinatalikuran ni Mr. Cook si Kela Radcliffe. Kung ganoon, dapat magtiwala si Mr. Cook na kaya niyang manalo, kung hindi, hindi siya magiging mapuwersa. Sapat na sa akin ang babaeng Radcliffe na iyon, ito ay isang magandang oras upang ilagay siya sa kanyang lugar at ipaalam sa kanya na hindi lahat ay maaaring umupo sa upuan ng manager. Marami sa mga taga-suporta ni Brancock sa ibaba ang lihim na nagnanais ng sandaling ito. Malaking dagok sa kanila ang pag-upo ni Kela Radcliffe sa upuan ng general manager.
Sa mga nakaraang talakayan sa patakaran ng alyansa sa negosyo, malinaw na pinaburan ni Keller Radcliffe ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Ito ay hindi pala kaibigan sa mga oligarko na ito. Sa makatuwid, sila ay nagpaplano upang pabagsakin si Radcliffe, at ngayon ay dumating ang pagkakataon, sila ay nasa sabik. At labis na inaabangan ito. Between you and me, Keller Radcliffe looked at Bran Cook, very calmly said, wala naman talagang conflicts. It's just that you shamelessly harassed me, and my husband, he simply helped me drive away those annoying langaw, that's all. Ikaw, nagdilim ang mukha ni Bran Cook, ngunit pagkatapos ay mabilis na muling ngumiti, mabuti. Mabuti, mabuti, kahit anong sabihin mo, mayroon lang akong tanong sa iyo, maglakas loob ka bang itaas ang pusta? Ngayon, dito mismo sa entablado ng 5-State International, aayusin natin ang ating mga hinaing minsan at para sa lahat. Ang sinabi ni Keller Radcliffe ay ang katotohanan, nagsimula ang lahat sa kanyang pagnanasa sa kagandahan ni Keller Radcliffe, hanggang sa makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang, na gustong gumamit ng iba't ibang koneksyon upang makuha ang kanyang mga kamay sa kanya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos niyang ilunsad ang mga negosyante ng Gonzales City upang ihiwalay ang Radcliffe Group, na pumipilit sa kanila sa krisis sa pananalapi bilang paghahanda sa kanyang pangarap na proposal ng kasal, si Julius Reed ay lubos na nalampasan. At kasunod noon, paulit-ulit siyang napahiya. Isa itong kahihiyan na hindi kayang lunukan ni Bran Cook. Gusto niyang maghiganti, para hayaan sina Keller Radcliffe at Julius Reed na mawala ang kanilang reputasyon at manirahan sa Gonzales City na parang mga aso. Saka lang siya magaan. Mr. Cook, ito ang Gonzales City Business Alliance, ang layunin namin sa pakikipagtulungan ay kumita ng mas maraming pera, hindi para magsilbing tool para sa iyong mga personal na paghihiganti. Sinabi ni Itay Huntington sa malamig na tono, pagkatapos ay bumaling kay Keller Radcliffe. Maaari mong ganap na tanggihan ang mga hindi makatwirang kahilingan na ito. Pagkatapos ng lahat, napagkasunduan na ngayon ay tungkol lamang sa pagkumpirma sa posisyon ng Managing Director, hindi tungkol sa pakikipaglaban hanggang kamatayan. Anuman, si Keller Radcliffe ay asawa ni Julius Reed. At alam niya kung gaano kakilakilabot si Julius Reed, hindi banggitin ang katotohanan na sila ay mga kaalyado sa negosyo, may mga dahilan siya para panindigan si Keller Radcliffe sa ilang pagkakataon. Dahil nagsalita na si Sister Huntington, wala na talaga akong dapat sabihin. Sa pamamagitan ng interbensyon ni Itay Huntington, nakaramdam ng sama ng loob si Bran Cook, ngunit napilitang umatras. Itong balo, hindi niya kayang i-provoke siya pansamantala. Maghintay ka. Sa sandaling iyon, lumabas si Julius Reed mula sa karamihan, dahan-daang pumunta sa entablado. Sino ang lalaking ito? Anong ginagawa niya doon? Iyan ang walang kwentang asawa ni Keller Radcliffe, si Julius Reed. Nang makita si Julius Reed na umakyat sa entablado, marami mula sa Gonzales City ang nagulat, narinig lang nila ang pangalan niya, pero wala talagang nakakita sa itsura ni Julius Reed. Ang kanyang reputasyon ay kilala, ngunit ang kanyang mukha ay hindi. Ngunit may iilan na nakakilala sa kanya. Ang nag-iisang taong kilala sa matinding pagbugbog kay Bran Cook kaya naiwan siyang naghahanap ng kanyang mga ngipin sa buong lupa ay tila ang isang lalaking ito sa Gonzales City. Julius Reed. Nang makita si Julius Reed na nakatayo sa entablado, nakaramdam si Bran Cook ng hindi maipaliwanag na takot sa kanyang puso. Wala itong ibang dahilan maliban na lang sa tuwing makikita niya si Julius Reed ay napapalingon siya sa hangin. At malulungkot siyang matatalo. Sa madaling salita, binugbog siya hanggang sa takot. Kahit ngayon, noong nagkaroon siya ng ganap na kalamangan at halos garantisadong tagumpay, hindi niya namamalayan na nakaramdam pa rin siya ng takot. Ako, syempre, nandito ako para itaas ang mga pusta kasama mo, sabi ni Julius Reed na nakangiti kay Bran Cook. Actually, I do feel a bit guilty. Ang engrandi na Mr. Cook ay binugbog ko na parang aso, nakikiusap sa kanyang mga tuhod para sa awa. Pagkasabi nun ay naglabas siya ng remote sa bulsa at bahagya itong pinindot. Wow! Sa malaking screen na orihinal na nakaset up para mainit na ipagdiwang ang unang pangkalahatang pagpupulong ng Business Alliance, biglang lumitaw ang isang eksena ng binugbog at nakaluhod sa lupa si Bran Cook na humihingi ng awa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 519 na pulubi ng hihingi ng pera sa lungguhit isa. Ikaw. Nang makita ang larawan sa screen, namula ang mukha ni Brancook. Ito ang larawang kuha noong araw kung kailan siya naghiganti at nauwi sa pagiging educated with virtue, ni Julius Reed, na binugbog ng isa-isa kasama ang mga tao ng pamilya Cook. Kasuklam-suklam ka talaga. Nang makita ang mga nagbubulungan sa ibaba, hiniling ni Brancook na mapatay niya si Julius Reed. Ngunit hindi niya magawa, dahil isa itong pampublikong lugar na hindi mabilang ang mga mata na nanonood. Talagang nabugbog si Brancook. Kailan ito nangyari? Ang iginagalang na batang master ng Cook family, na bumalik mula sa kabisera, ay bumagsak at lumuhad sa lupa tulad ng isang aso, napakasama ng kanyang katayuan. Eksakto. Ito ay talagang nakakahiya, at mayroon pa siyang lakas ng loob na manligaw sa iba. Nang makita ang kahabag-habag na hitsura ni Brancook sa screen, marami sa mga orihinal na sumuporta sa kanya ang nadama na nag-aapoy ang kanilang mga mukha sa kahihiyan. Ito ba ang dapat na maging isang mahusay na young master? Pagluhod, kahit ang maharlika ay nawawalan ng dignidad. Lahat sila ay marangal na tao, at ang pinakamahalaga sa kanila ay ang pagligtas ng mukha. Kapag lumabas na ang mga kaganapan ngayon, malalaman ng lahat na si Brancook ay hindi kasing luwalhati gaya ng kanyang nakikita. Gayunpaman, sino ang maaaring magpaluhod kay Brancook? Yan ang tanong sa isip ng lahat. Kalimutan mo na ito. Minsan nang dumanas ng kahihiyan si Truett Yarrow sa paggapang sa mga paa ng isang tao. Si Brancook ay may kakayahang yumoko at hindi yumoko, sa hinaharap, maaari rin niyang hugasan ang kahihiyan na ito. Kung ang dakilang young master ng kabisera o ang ilang pangunahing amo ang nagpaluhod sa kanya, wala nang masasabi. Kung tutuusin, hindi mo ito kayang tiisin at maging parang itlog na humahampas sa bato, di ba? Ang mga alipores ni Brancook ay agad na nagsimulang gumawa ng mga dahilan. Lahat, nang makita si Brancook sa ganoong awkward na sitwasyon, may ilang tao na mabilis na tumayo para magdahilan para sa kanya. Maging tapat tayo sa ating sarili. Sino ang hindi nakasakit ng isang tao sa isang punto? Kung madalas kang maglakad sa tabi ng ilog, walang paraan upang maiwasan na mabasa ang iyong sapatos. Tumayo ang isang binata, tumingin sa paligid sa mga negosyante, at sumigaw. Ito ang mga mapanlinlang na panlilinlang na ginagamit ni Julius Reed, ang walang kabuluhang ito, para suruan si Brancook. Hindi tayo dapat magpalinlang. Ang pagpapasakop sa isang taong mas malakas kaysa sa sarili ay nagtitiis ng mga paghihirap ng may dignidad. Nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, ang batang master ng kabisera ay dapat na isang nelt. Tama, Julius Reed, wala kang kabuluhan, talagang nagkikimkim ng malisyosong intensyon na suruan si Brancook. Ito ay mga larawang makikita mo sa internet. Mula nang bumalik si Brancook sa Gonzales City, hindi pa siya nakatagpo ng ganito. Sabihin mo sa akin, sa isang lugar na tulad ng kabisera na puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre, ano ang mas malakas kaysa sa pagluhod sa isang tao? Nang may nangunguna, mas maraming tao ang sumunod. Sa kanilang sinabi, si Brancook, sa halip na mapahiya, ay nagmukhang biktima ng kadudad-dad ang intensyon ni Julius Reed na magpakita ng mga larawan ng isang taong nakaluhod. Ngunit hindi napansin ng lahat na ang mukha ni Brancook ay naging berde mula sa itim. Ano ang tinatawag na kasama sa baboy, kung ano ang tinatawag na pagdaragdag ng hamog na nagyelo sa nyebe. Brancook, kaharap ang isang mahusay na young master mula sa kabisera na mas malakas kaysa sa iyo, ito ay hindi isang bagay na kaiyahiya, hindi mo kailangang makaramdam ng kahihiyan. Sa kabaligtaran, Julius Reed, kung makaharap mo si Brancook, hindi ka baluluhod. Sa palagay ko ay tiyak na gagawin mo ito, sadyang handa si Brancook na iligtas ka. Sunod-sunod na tumunog ang lahat, umatake kay Julius Reed. Talaga, hindi ko alam na naging isang mahusay na young master ako ng kabisera sa isang punto. Nakangiting pinindot ni Julius Reed ang remote sa kanyang kamay, at agad na nagbago ang imahe sa screen. Nang lumitaw muli, ito ay isang malawak na kuha. Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang likuran sa harap ni Brancook, habang si Brancook ay nakaluhod sa magkabilang tuhod, ang kanyang noo ay nakadikit sa lupa na parang siya ay nakayuko. Ang katawan ni Brancook ay nanginginig ng hindi mapigilan, gusto niyang manakit ng tao, pumatay ng tao. Pero,
Isa itong pampublikong lugar, at kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Iyan ay, si Julius Reed iyon. Ang taong kinalulahodan ni Bran Cook ay si Julius Reed talaga. Paano ito? Diyos ko, ang marangal na Bran Cook, bakit siya lumuluhod sa harap ng isang walang kwentang bagay? Ang mga tao ngayon pa lang ay nag-aalok ng manipis na palusot ay biglang nakaramdam ng matinding kirot sa kanilang mga mukha, na para bang sinampal sila ng marahas, natutamba ang kanilang mga ngipin sa lupa. Hindi lang sila, si Bran Cook sa entablado ang pinakanahiya. Sa una, hindi ganoon kaiya-hiya ang sitwasyon, ngunit ang mga dummies sa ibaba ay halos banal sa kanilang tulong. Si Julius Reed ay naging sayan ng Gonzales City. Sa totoo lang, pagkatapos ko lang marinig na sinabi mo lahat na alam kong sayan ako ng Gonzales City. Sa stage, sabi ni Julius Reed na may bahid ng hiya. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Itay Huntington na matawa. Bran Cook na nakikipag-agawan laban kay Julius Reed, hindi ba't parang ang Big Bad Wolf na hinahamon ang Pleasant Goat? Hindi sila magka-level. Photoshop. Julius Reed, ito ay Photoshop. May sumigaw ng malakas. Oo, na Photoshop. Paano ko hindi iyon naisip? Lumuhad kaya ang dakilang Bran Cook sa isang walang kwentang katulad mo? Hindi ka ba natatakot na paikliin ang iyong buhay? Eksakto. Sa iyong mga baguhan na kasanayan sa Photoshop, magagawa mo iyon sa halagang $10 sa kalye. Kung iisipin na maglakas loob kang Sir on si Bran Cook, tiyak nakakasuhan ka namin at papapanagutin ka namin sa batas. Nagsimula na naman ang bulungan sa ibaba ng stage. Maraming tao ang hindi makapaniwala na luluhod si Bran Cook, napakataas ng profile, mayaman at makapangyarihan, sa isang talunan. Dapat itong naka-Photoshop. Sa sandaling iyon, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Bran Cook na halos gusto niyang sampain ang mga nanlilibak sa ibaba, Photoshop ang ulo ng iyong ina. Ang alon na ito ay maaaring humingi ng simpatiya ng lahat, na nagrally sa kanila na magalit sa walang ingat na pag-uugali ni Julius Reed. Pero ngayon, lahat ay nakita ito bilang isang malaking biro. Ang kanyang sariling mga subordinate, tulad ng mga clown na lumulukso sa entablado, ay patuloy na naglalagay kay Julius Reed ng mga assist. Julius Reed, ang paggawa nito ay medyo kasuklam-suklam. Kung maaari mo talagang paluhudan si Bran Cook, iyon na sana ang husay mo. Wala kaming sasabihin at baka iba pa ang tingin namin sa iyo. Sinabi ni Itay Huntington sa sandaling iyon, na nagkukunwaring galit, pero ngayon, ito ang board meeting ng Gonzales City Business Alliance. Kung gagawa ka ng eksena, pumili ka ng mas magandang lugar. Anong katayuan ang hawak ni Mr. Bran Cook? Lumuhad ba siya sa isang manugang na tulad mo? Kung talagang mahina siya, anong mukha pa ang natitira niya para tumakbong general manager din? Nang marinig iyon, halos madurog ni Bran Cook ang kanyang mga ngipin. Para sa mga tagalabas, parang gumagawa ito ng dahilan para sa kanyang sarili, sa bawat pangungusap ay pinupuntirya si Julius Reed. Ngunit ang pangunahing punto ay, ang mga larawang iyon ay totoo. Lumuhad nga siya kay Julius Reed. Kaya, ang lahat ng naunang mga pangungusap ay kailangang pakinggan ng baligtad. Itay Huntington, asong babae ka. Si Bran Cook ay nagmura sa loob habang ang kanyang panloob na galit ay umakyat muli. Tama si Chairman Huntington. Kung talagang mapaluhod mo si Bran Cook sa harap mo, iyon na sana ang kakayahan mo. Irerespeto ka sana namin simula noon. Ang isa sa mga tapat na taga-suporta ni Bran Cook ay nanunuya mula sa ibaba, ngunit ang paggamit ng mga paraang ito ay lalo lamang magpapababa sa iyo ng lahat. Tama, sa katayuan ni Bran Cook, wala ka ng karapatang pagmuni-munihan ang iyong sarili. Lumuhad kaya siya sa iyo. Ang tanging maaaring lumuhad sa iyo ay mga pulubi na nanghihingi ng pera. Ha 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 ha, isang alon ng tawa ang bumungad sa ibaba. Ngunit walang nakapansin na ang mukha ni Bran Cook ay namutla. Ang kanyang katawan, nanginginig na walang tigil. Sigurado ka ba, ang lumuluhod sa harap ko ay mga pulubi na humihingi ng pera? Tumingin si Julius Reed kay Bran Cook, muling pinindot ang remote control sa kanyang kamay. Bran Cook, noong nakaraan, nakalimutan kong bigyan ka ng pera. Nag-flash ang imahe, at ang sumunod na nag-play ay isang video clip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 520, Masigasig na halik sa lungguhit isa.
Sa sandaling lumiwanag ang screen, ang kapaligiran ay naging nakakatakot. Sa 5 State International, ang landmark na tagumpay ng Itay Huntington, ang conference room ay nilagyan ng high-definition, malalaking display. Kahit na ang mga nasa pinakalikod ng silid ay kitang-kita ang lahat sa screen. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, mangyaring pakawalan mo ako. Lumuhad si Brancock sa harap ni Julius Reed, nagmamakaawa na parang aso. Si Julius Reed, gayunpaman, ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa likod niya, umiikot sa paligid ni Bran nang hindi siya pinapansin. Tama na, nagngangalit si Brancock sa galit. Nanginginig na tinuro niya si Julius Reed, na mamaos ang boses, "The past is the past, there's no need to bring it up." Lumuhad ako, kaya lumuhad ako. Pero ngayon, I want to raise the stakes with you. Do you dare? Bilang isang binatang mayaman, nawala sa kanya ang huling piraso ng kanyang dignidad. Nawala, ganap, ang mga kanina lang ay nagsisigawan ng malakas ay tahimik na ngayon bilang libingan. Marami pa ang nagulat at saka hindi napigil ang humagalpak ng tawa. Si Brancock, ang mukhang maunlad na young master, ay talagang lumuhad sa harap ng isang tao. At lumuhad siya sa mismong kahulugan ng isang talunan sa opinyon ng publiko ng Gonzales City, ang manugang ng Radcliffe family, si Julius Reed. Mr. Cook, ano ang pagmamadali? Kung maglakas loob kang gawin ito, dapat mong pag-aari ito. Si Julius Reed ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagnanais na hayaan ang mga bagay-bagay. Bahagya niyang pinindot ang remote control. Wow! Dahil doon, nag-ingay ang buong venue. Ang Cook family, isang dosina o higit pa, ay lumuhad ng maayos sa harap ni Julius Reed. Samantala, si Julius Reed, kasama sina Keller Radcliffe at Knox Ridge, ay nakaupo sa isang mesa na kumakain. Sa puntong ito, wala nang nag-alinlangan sa pagiging tunay ng footage. Hindi pa nga sila nakaka-recover sa naunang sampal sa mukha. Julius Reed, kasuklam-suklam ka. Sa totoo lang, kumuha ka talaga ng litrato. Hindi maisip ni Brancock na si Julius Reed ay magsasaayos ng isang tao na kumuha ng litrato sa ganoong sitwasyon. Ngayon, halos masira ang kanyang reputasyon. Kahit na hindi nila sabihin ito ng malakas, ang mga tao ay tiyak na ang kanilang mga saloobin. Walang sino mang lumuhad sa isang talunan ang posibleng makakuha ng posisyon bilang General Manager ng Gonzales City Commercial Alliance. Sinubukan man niyang iligtas ang kanyang imahe, ang pangyayari ay nag-iwan na ng hindi maalis na marka sa isipan ng lahat. Imposibleng burahin. Maglakas loob ka bang itaas ang pusta sa akin? Umungon muli si Brancock. Paano mo gustong tumaya? Tumingin si Julius Reed, ngumingiti, at random na nagmungkahi, nakita lang ito ng lahat sa screen. Paano kung itaas natin ang pusta ngayon? Kung sino ang matatalo ay kailangang lumuhad at iuntog ang kanilang ulo sa lupa, na tinatawag na daddy. Paano iyon? Mabuti, sumang-ayon si Brancock nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang paghatol ay nababalot ng galit, siya ay nakatutok sa pagpapabagsak kay Julius Reed. Tungkol naman sa posisyon ng General Manager ng Gonzales City Commercial Alliance, nawala na siya ng interes dito ngayon. Sa ganap na pagkasira ng kanyang reputasyon, hindi maiiwasang maging paksa siya ng mga bulong at pagturo ng mga tao. Kung gayon, mangyaring, lahat, maging saksi. Humarap si Julius Reed sa mga manunood, nakangiti, paumanhin sa pag-istorbo sa inyong pagpupulong, ngunit dinalhan ko kayo, ilang medyo nakakagulat na maikling video. Iyan ba, Zane Percival? Lumuhad din ang nakababatang Percival. Noon lang, naramdaman ni Julius Reed na may mali. Yung audience sa ibaba, bakit parang nagulat sila at nabigla? Pumunta siya sa control desk na may dalang video clip at 3 larawan, na ngayon ay na-play na lahat. Pwede bang? Nang lumingon siya, ang nakita niya ay si Zane Percival na nakaluhod sa lupa, ang imahe niya ay nawawalan ng ngipin sa isang suntok. Mga babae napabuntong hininga si Julius Reed, tinitigan ng makahulugang tingin si Itay Huntington. Sorry, Itay Huntington shrugged her shoulders, saying guiltily, my people were careless. Natakot sila sa iyo ngayon lang at nawalan sila ng sense. Nagkakamali rin ang paglabas ng video clip na ito. Pero di bale, paprotektahan ka ni ate. Hindi ka kayang patayin ni Jennifer Lopez.
Napakalambot ng kanyang boses, napakalambot na tanging si Julius Reed lang ang nakakarinig sa kanya ng malinaw, maging sina Kella Radcliffe at Bran Cook ay walang ideya kung ano ang kanilang ginagawa. At mula sa pananaw ng madla sa ibaba, ito ay mas kawili-wili. Tila ipinatong ni Itay Huntington ang kanyang baba sa balikat ni Julius Reed, na pabulong na bamulong. Para silang mag-asawa, damn it, this good for nothing, hindi naman mababaw ang swerte niya sa mga babae. First marrying the great beauty of Gonzales City, Kella Radcliffe, and now even get his hands on a widow. Anong alam mo? Profesionalismo ang tawag dito. Dalubhasa ang lalaki sa pamumuhay sa mga babae, sa tingin mo ba kahit sino lang ang makakagawa niyan? Talento yan, kuya. Sumusuko na ako, inaamin ko sa sandaling ito, berde ako sa inggit. Para makausap ako ni Itay Huntington sa ganoong kalayuan, wala akong problema. Ang mga lalaki sa ibaba ay sama-samang naninibugho sa sandaling ito. Si Itay Huntington ay may kaakit-akit na figure, napakarilag na mukha, at ang matikas at poised na babae na ito, kasama ang kanyang bilyon-bilyong asset, ay naging target na pinangarap ng maraming lalaki na masakop. Ngunit walang sino man ang nangahas na gawin ito, naglakas loob lamang na isipin ito. Ang hindi mabilang na mga lalaki na gustong makatikim ng kanyang biyaya ay namatay sa ilalim ng kanyang damit na granada. Gayunpaman, ang mas ikinagulat nila ay ang Kella Radcliffe, ang lehitimong asawa ni Julius Reed, ay tila walang reaksyon. Tahimik lang siyang nakatayo sa stage. Paumanhin, noong ibinigay ko ang video na iyon kay Jennifer Lopez, sinabi ko na sa kanya na hindi lang ako ang mayroon nito. Ang isa na mayroon ako ay malinaw na iba ang anggulo ng paggawa ng pelikula sa iyo. Ngumiti rin si Julius Reed at bamulong sa tenga ni Itay Huntington, ipinaalala ko rin sa kanya na ikaw ang nag-ayos ng pangyayari noon, na may layuning itaboy si Zane Percival sa Gonzales City para makipagkompetensya sa kanya sa kabisera. Anong pangyayari? Humajijek si Itay Huntington, sa tingin mo naniniwala ako dyan. Ang ganoong video, na inilabas kasama ng mga larawan ni Bran Cook, hulaan mo, iisipin ba ni Jennifer Lopez na ako ang gumawa nito? At alam ng buong mundo na tinamaan mo si Zane Percival, maghihiganti ba siya? Siguro gagawin niya, ngunit ngayon, kailangan niyang makahanap ng bagong target para sa paghihiganti. Napangiti ng mahina si Julius Reed, "Young lady, you are too green." Ganun ba? Tanong ni Itay Huntington, maghihintay na lang ba tayo? Tingnan mo ang screen sa likod mo. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Niloloko mo na naman ako. Tumawa si Itay Huntington at tumalikod, ngunit biglang nag-freeze ang ekspresyon niya. Ikaw, pati si Itay Huntington, nabigla. Paano mo nakuha ito? Bulong ang boses niya, blanko ang isip niya. Si Jennifer Lopez ay kilala sa kanyang kadalisayan at kakisigan, palaging nagpapakita ng kanyang sarili na may maharlika. Pero ngayon, nalikna ang mga ganitong kalaswan na larawan. At ang pagtagas ay nagmula mismo kay Itay Huntington, dahil nakuha ni Julius Reed ang mga larawan, nagkaroon siya ng kapangyarihan na papaniwalan si Jennifer Lopez na ang video ay orkestra ni Itay Huntington. Ang walang awa mo, si Itay Huntington, kung tutusin, ay isang taong nakakita na ng karamihan sa mundo at mabilis na naayos ang sarili. Sinabi ko na noon, na makipag-away sa akin, ikaw din. Bago pa matapos si Julius Reed, diretsyong niyakap siya ni Itay Huntington, idiniin ang labi nito sa labi niya, mapusok siyang hinalikan sa harap ng lahat.